when it comes to those things, pero I don't know nga wala sila nahibaluan na what then that's very illegal. Ay something going on ana. Well, katong statement sa China mo tong naghatag siguro ang China to, I don't know kung hapotin na. Okay, so may nagta-track kasi post kanina ni Kitty Duterte, you can download the flight number of you can download the app, the flight radar 24 to track RPC 5219. Ayun, just a few minutes ago or a minute ago. So, meron nagtatrack ngayon. Ito ho. So, nasa labas na ng teritoryo ng Pilipinas. Kasi tayo, hanggang lang tayo. 12 nautical miles yung territorial water natin. So, yung position na yan ay nasa na siya? 200 nautical miles exclusive economic zone natin. Palabas na rin. So, patawid na po yan ng Vietnam, yung aeroplanong sinasakyan niya. At merong kasalubong. hindi na mag-aabot yan. Mga bossing, amping-amping ta kay pwede lang dito ipakuha din sa ICC. Kung katong gusto og free nga flight, gusto mo makaadtog lain nasod nga under sa jurisdiction sa ICC, pwede ra mo pasundo mo niya. Okay, flight number is RPC 5219 going to Dubai, and then as per the information, RPC 5219 Dubai to Rotterdam. Ayun. So papunta nga ho ng ng Dubai. Dubai is 1:20 estimated is 1:30 AM sa Dubai. I don't know if that's correct. Ina ko na siya ma-translate dito. Ito na naka-expert sa aviation, no? Ang mga code na follow. Okay. So, ililipat ko lang kayo ron sa aking tracker mismo. Alright. Hold on one sec. Okay. Here we go. Okay. So, ito na ho, sariling tracker na po natin ito. So, magdamaga na natin itong babantayan. Baka may umabang. Alam nyo, itong itong aeroplano na to na ginamit, sinasabi nila, ito daw po ay pag-aari pala ng San Miguel Corporation, sabi ni Kitty. Yeah, eastward ang direction nito. Kasi ho yan, bound to to Dubai. Kita niyo naman sa may taas ng ulunan natin, ayan okay. DWC Dubai from Manila. Okay, from Informantron Semira. Sabi ng isang political analyst from UP based in US, may power si PBBM na ipahinto ang pagdakip kay Digong kung gugustuhin niya bilang presidente. May katotohanan ba to? Yes, meron. Kasi po, siya yung presidente ng Pilipinas, meron ho siya talaga namang kakayanan na gawin yan. Again, ang posisyon po ng ating Pangulo ay kung hindi dahil po sa tumatanaw tayo ng malaking utang na loob dito sa Interpol, kasi sabi niya nga, di ba, sa maraming pagkakataon yung mga nagsitakas sa mga pugante natin dito, itong sino ho ba ang tumutulong maski noon pa man, di ba, para mahuli ang mga to, yung mga involved sa transnational crimes. Wala naman hong iba kung hindi talagang etong tawag dito, etong Interpol ang gumagawa nun. So,
Kaya sabi niya, sa ICC, sinunod naman natin. Sinundan niya nga yung gusto mangyari ng mga Duterte na huwag nang kilalanin kahit may Korte Supremang nagdesisyon noong April 2021 ng 15-0 na tayo po ang gobyerno ay may obligasyon pang makipagtulungan sa ICC for any proceedings that has been started. So, ang ano ng Pangulo, tayo nakaano lang ngayon tayo rito, hinayaan niya yung pag-aresto, sinunod niya naman yung mandato ng ating pamahalaan bilang member ng Interpol. Now, ang tanong, ayaw ba ni PBBM na maaresto si Duterte o gusto ba ni PBBM na matuluyang maaresto si Duterte? Categorically, I would say yes. Kasi nga hindi niya ho pinigilan. Yan. Yan naman ay hindi mo na rin masisisi si PBBM dyan kasi si Digong na rin naman ang may kagustuhan eh. 'Di ba? Siya na may kagustuhan na anuhin yan, na harapin niya. Sinabi naman niya noon yan, he will take full responsibility. And part of taking the full responsibility po yung pagharap sa The Hague. 'Di ba? Alam niya yan bilang abogado na kahit na tayo ay nakakalas na sa The Hague, pero dyan sa Rome Statute, nakakalas na tayo effective noong March 17 or March 17, 2019 ay ano na yan, tayo ay may obligasyon pa rin naman dahil nga mayroong isang provision na nakasulat na bago pa natin ratipikahin ang Rome Statute noong 2011. Oh. Nakakahiya nga ho kung tutuusin sa ating Pangulo. Bakit? Member tayo ng Rome Statute because he was the one who ratified the Rome Statute. Tapos siya ngayon itong nagmamaang-maangan, 'di ba, in favor of the Duterte. Oh, so kung sisisihin pa rin ng mga Duterte si PBBM, malaking pagkakamali na nila 'yan. Kasi kung tutuusin, dapat nga ang ginawa ni PBBM, itinama ang ginawa ni Duterte, ibinalik tayo sa ICC. Diba? At higit sa lahat po na nakakaalam ng tungkol sa ICC, walang iba kung hindi ho ating Pangulo si PBBM. Siya yung isa sa mga signatories ng ratification niyan. So, kung tutuusin, mahal pa rin nila si Duterte, iniingatan pa rin ni PBBM. Kaya lang, anong gagawin naman natin kapag tayo na pala yung sasagasaan, 'di ba, ng batas, tatakasan natin. Pangit naman nung ganun. 'Di ba? And besides, kaya ni Duterte yan, Diyos ko. Isang kaso lang yan. Ang pamilya Marcos, halos 1,000 ang hinarap nila. Sabi niya, so medyo may tama si VP Sara na talagang ibinigay yung tatay niya sa isang foreign organization. Hindi naman ito literal na ibinigay lang ng parang pina-arbor. May proseso, may legal na prosesong pinagdaanan. May kaso kasi ang tatay niya Hindi ito ipinamigay lang. Okay? Hindi pinamigay lang si Duterte roon. Meron siyang kasong kinakaharap. Mali pa nga yung ginawa ni Duterte ron nang dahil sa siya po ay iniimbestigahan na ng ICC, ang ginawa niya, pinutol niya na yung international justice system natin. Ibig sabihin, pinagtatakpan ni Duterte yung sarili niya. Bilis din ng eroplano. West. Ayan may West Philippine Sea nakasulat Maski pala sa Flight Radar 24, nakasulat ng West Philippine Sea. May South China Sea. Di ba? Ito yung Scarborough Shoal. Yan. Dapat dito dinaan si Duterte. Dinaan muna siya dyan si Scarborough Shoal. Ngayon,
Baka naman may pag-asa pa si Digong. Baka gustong harangin ng China yan. Nasa South China Sea pa yung eroplano. 'Di ba? Tatawid pa lang papunta pa lang ng Vietnam. Grabe ang daming eroplano, no? Grabe. Maluwag na maluwag yung dadaanan nila. So kung papunta ng Dubai, ang haba nga ng no? Dito ang takbo niya, ganyan. UAE. Tapos pupunta ng ng Europa. Doon sa the Netherlands. Alright, so wala namang masakit na sinabi ang ating Pangulo sa kanyang reaction kanina at sagot niya ron sa mga simply in-update lang nitong in-update lang tayo ng ating Pangulo at sinabi nga niya na totoo naman na merong warrant of arrest. Okay, sabi ni Robbie Ong, ano daw ang estimated time of arrival? Nandyan po sa uluhan ko. Ito, nasa taas. Ayun 3:10 a.m. Okay, yan po yung oras. So medyo may tanong si VP Sara at natin may iba pang tanong. Alam naman niya yun. Inamin na rin naman niya na alam niyang meron talaga at dapat nga raw ipaglaban. 17 hours po kapag passenger, pero siguro kung direct flight, baka short time. Direct flight, ang sinakyan po niya, yung nandyan sa may uluhan ko na naman, yung may taas nung, yung eroplano, na yun. Yun po yung eroplano. Maliit lang na eroplano to eh. Ano ba yun? Basta yun na yun. Yun ang kanyang sinakyan. Tanong ko lang, wala bang umiiral na justice system ang Pinas? Meron. Bakit din pa sa ibang bansa palitisin? Okay. Kasi doon po isinampa yung kaso. Ang tanong ito, bakit merong ICC? Bakit merong international law na kinikilala ang buong mundo at ang mga bansa? Diba? Kasi bagamat meron tayong justice system na umiiral dito sa ating bansa, ang purpose nitong ICC, ito ay nagsisilbi po silang deterrent laban sa mga posibleng paglitaw o muling magkakaroon ng tyrant, malupit na leader. Na katulad nung nangyari po sa mga ibang bansa na for so many years nagkaroon ng malupit na mga leader, tapos maraming mamamayan ang mga napaslang, nalabag yung mga karapatang pantao, pero itong mga taong ito wala ho silang matakbuhan para sa hustisya. It's either yung kanilang gobyerno ay kontrolado ng mga politikong makakapangyarihan, yung kanilang mga huwes, yung entire justice system nila, napakalakas ng taong ito. Now, like in the case of the Philippines, ang ating mga Supreme Court justices, or even from the Court of Appeals, pati mga korte-korte nating maliliit, ay mga ina-appoint po ng ating presidente. So, ibig sabihin, kahit pa paano, maaasahan mo na roon yung pag-iral ng utang na loob. At saka, ang malaking posibilidad nagagana dito yung tinatawag na tama ba yun? Padrino system. 'Di ba? Utang na loob. Ngayon yun nga yung pinangangalandakan palagi ng mga supporters ni Duterte na dapat pairalin yung utang na loob kasi siya ang nagbigay ng mataas na sweldo ng mga kapulisan, siya yung sa mga pulis, sa mga sundalo. And then ang justices natin ng Korte Suprema, 12 po ay appointees ni Duterte. So ganun lang inano nila. So could you imagine, 'di ba, makapangyarihang tao si Duterte, maimpluwensya pa rin siya dito sa ating bansa. So yung mga mamamayan,
kung magsasampa sila ng kaso dito laban sa kanya, ang problema, natatakot sila. Baka matrace sila at ikamatay pa nila. Alam nyo naman, para matapos ang isang asunto, kailangan iatras ang isang kaso or mamatay yung nagdidemanda. Diba? So yun po yung kinatatakutan nila. That's the reason why they don't want to file case or cases dito sa Pilipinas against Duterte. And since meron naman pong tinatawag tayo na court of last resort. And besides, ito pong ICC, kung tutuusin, na kasama si PBBM sa nag-ratify dyan noong 2011, pero pinirmahan niya ang international agreement na yan, pinirmahan niya ni ERAP, ano yan, sampal nga ng malaki yan kung tutuusin, pangiinsulto yan sa pamilya Marcos. Kasi nga yung tatay nila PBBM, 'di ba, he was tagged as a ruthless leader, 'di ba, human rights violator, ganon. Pero nagtaka ang maraming tao na bakit ni-ratify yan kasama sa mga pumirma ng ratification si PBBM. So somehow na tawag dito, good shot diyan si PBBM. Diba? Kumbaga rin, naipakita rin niya na hindi kami human rights violator. And in fact, isa ako sa mga nagsusulong ng court of last resort. Sakaling magkaroon ng isang leader na malupit, merong matatakbuhan ang mga Pilipinong maaapi nito. Hindi lang naman po pang-presidente yan . So magkaroon ng matatakbuhan ang mga tao na naapektuhan ng kalupitan nito, ng kanyang lakas ng impluensya, kaya hindi ho siya tinatablan ng mga batas. Magsampa ng kaso, nadidismiss. Diba? Dahil either sa takot o sa utang na loob. So, yun ho yung purpose nitong ICC. And besides, para questionin ng ICC, sinasabi kasi ng mga DDS, mga vloggers na hindi naman nag-aral ng kahit konti man lang ng political science, sinasabi ng mga to na ang ICC ay ginawa lamang ng mga Western countries, ng mga dating mga Panginoon, dating mga colonizers, para makontrol uli yung mga maliliit na bansa na dati nilang pagmamay-ari o dati nilang sakop. That is a big fallacy. Hindi ho totoo yung ganon. Okay? Dahil po ang ICC, hindi po sila ang nagpapatakbo ng gobyerno. Hindi nila ito sinuutusan, inuudyukan na, dapat ang national budget natin ganito, o dapat gumawa kayo ng batas na ganito, o dapat wala kayong taripa. Wala hong ganon. Hindi ho nagaganon ang International Criminal Court. Okay? At ang kanilang nililitis lang naman pong kaso ay hindi po marami, iilan lang. Katulad lang ito ng genocide, war crimes, crimes against humanity. Doon nagkakamali, 3 lang ang hinahawakang kaso ng ICC. Isa pa, ang ginagawa ng ICC, sabi nila sa kanilang sa Rome Statute nila, yung Article 27 natin o 127, ang sinasabi nila ron, kinikilala nila ang supremacy, ang pangingibabaw, ang kapangyarihan ng local courts. Nalitisin yung mga kaso, litisin yung mga taong, yung mga suspect sa mga kaso na meron silang jurisdiction. So like in this case, meron tayong batas para laban diyan sa crimes against humanity. So dapat si Duterte rito daw po nililitis. Pero wala pong may gusto sa mga kaanak ng mga biktima na magdemanda sa kanya dito sa Pilipinas because of fear for their lives. So saan po pupunta ang mga taong ito? Hindi naman po pwede na yung kanilang paghahabol sa katarungan mabaliwala na lamang ng ganun-ganon. Kaya merong court of last resort, which is ang ICC. Kung nung panahon po ni Duterte, sineryoso sana nila ang pagpapa-investigate. Imagine ang sinasabi noon, there were 6,000 EJK cases. So dapat po, prinisenta nila sa ICC ang 6,000 folders, individual folders. Each so-called victims merong appropriate investigation.
and recommendation actually. Dapat ganon. Eh kaso, ang isinumiti lang nila, 200, more than 200 cases. Tapos merong ilang mga pulis, katulad yung nakapatay kay Kian de los Santos, yung batang runner ng Caloocan City, diyan sa Barangay Libis. Ang sabi ng mga taga-ICC, huwag nyo kaming pinagloloko. Hindi kayo seryoso. Itong sinubmit nyo sa amin, pati itong nahatulan na to, small fry lang ito. Kasi, walang kaseryosohan. There were 6,000 or more than 6,000 cases of EGK. Why is it only 200 investigations done? Ngayon lang kayo nag-investigate. Dapat po kasi, pagka may nangyaring insidente, may investigation. Wala po na investigation noon. Kaya, hindi po nag-grant yung hinihingi nila, ina-avail ng Duterte administration na principle of complementarity. Yan. At maging sa panahon ni PBBM, sinubukan pa rin po nila yan. Anong sinabi ng ICC noon? Ganun pa rin. So, kaya sabi ni PBBM, hindi na kami makikipag-usap sa inyo. We will not cooperate with you in any form or in any ways. Sabi ni PBBM. At yun nga, ako man nagagalit sa kanya. Binabanatan ko Pangulo palagi dyan. Hanggang ngayon, talagang consistent siya sa kanyang paninindigan na hindi talaga siya nakipag-cooperate sa ICC. Okay, so ano yung nangyari ngayon? Deserve ito ni Duterte. Alisin na po natin ang Supreme Court natin dahil pwede pala silang pumabor sa malakas sa kanila Sir JDB. Hindi natin pwedeng alisin ang Korte Suprema apparently kasi sila'y bahagi ng ating Constitution. Provided ng Constitution ng Korte Suprema. Katulad ng Senado, provided rin po yan ng Constitution. Ang problema lang natin dito, kung tayo'y magkakaroon ng mga corrupt na mga justices diyan, problema na po yan ng gumawa ng ating Constitution. Kasi dapat po yung mga tawag dito, yung mga justices, totally, those people are non-political. Dapat sila po ay ibinoboto na lamang ng taong bayan. 'Di ba? Isiniselect ng taong bayan para tayo po ay matuto na pipili ng isang Supreme Court justice or justices base sa track records nila. Ito bang taong ito politiko dati? Ito bang taong ito ay bobotante dati? Ito bang taong ito talagang matuwid na hukom? Titignan natin yung track record. 'Di ba? Dapat ganun eh. Kaso nagkakaroon ng kulay politika dahil kapag may bakanting posisyon sa Korte Suprema, ang presidente ng Pilipinas ay pipili doon sa mga listahan na prepare ng Integrated Bar of the Philippines. Yung shortlist, doon siya pipili. Kahit na ganun pa man na shortlist yung pinagpilian niya, nandun pa rin yung pagtanaw ng utang na loob. That's a possibility. 'Di ba? Kaya nga itong mga kampo ni Duterte, lagi nilang takbo Korte Suprema kasi inaasahan nilang papaboran sila. Ang saya, nahuli na din si Yabang. Okay, balikan lang natin si Aimee.